Naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunan dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, yung end-time prophet, narito po kami buong puso, taos-puso nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, bago po ang lahat, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo yung banal salita, langisan mo, O Diyos, at sumaaming ka, O Diyos, in the name of our dear Jesus, and we cast out all demons, hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po sa lahat ng ating mga live webcast viewers, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran po, mga bisita, welcome to the royal family of God. Obedience of faith, magsitalima sa pananampalataya. Atin pong basahin ang magkasunod na pong basahin, Roma 16:26 at mga awit 10:17. Amen. Sa mga taga-Roma, 16:26, ganito po ang pagkasulat. Datapwat na hayag ngayon at sa pamagitan ng makasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggang, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 9. Hindi ba kita inuutusan na ikaw'y magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Huwag kang matakot, huwag ni malupaypay, sapagat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Dito po sa aklat ng Pangalawang Kronika, versikulo 19, Kapitulo 9. At kanyang binilin sila na sinabi, ganito yung gagawin, sa takot ng Panginoon na may pagtatapat, at may sakdal na puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Roma 16:26, ang sabi po, datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Dito po sa mga awit 10:17, Panginoon, iyong narinig ang nasa ng mga maamo, iyong ihanda. Iyong ihanda ang kanilang puso, iyong pakinggan ng iyong pakinig. Mga minamahal, ang ating government po ngayon ay nababahala. Mga minamahal ko, natatakot po, mismong senadora nagdeklara, nakahanda na po ang mga hypersonic 25 na area pwede pong pakawalan ng China. Natatakot sila dahil wala silang pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. Ngunit mga minamahal ko, way back year 2000, we will never forget this mission. Ganitong panahon nag-umpisa na kung saan ang ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, obedience of faith. Sinunod niya, tumalima siya sa pananampalataya, inakyat ang Talipaw Sulu upang mapalaya ang mga foreign hostages, maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan doon sa mga taong mababagsik, pumapatay, mga minamahal ko, walang Diyos na kinikilala. Ngunit tagumpay po ang peace mission na yan, maging armas, pinatunayan na ang salita ng Diyos, walang armas na magtatagumpay kung ang katwiran ng Diyos ay sumasayo. Ibig sabihin,
wala tayong katatakutan. Ating alalahanin na ang peace mission na yan ay nagdulot talaga ng kapayapaan. Nagdulot ng kapangyarihan na kung saan pag tayo po ay tatalima sa pananampalataya, nandoon ang pagtatagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga napakapalad po natin. Ang ating dearly beloved parents in the Lord, ito ang laging nire-remind, pananampalataya. Hindi natin kailangan ng mga ospital. Hindi natin kailangan yung mga lugar, mga kulungan. Tayo ang pupunta ron upang mangaral, sila'y palayain ng ating mahal na Panginoon. Pwede tayong pumasok sa ospital, pero tayo ang maghahayag ng kabutihan ng Diyos. Ipapatong natin ang ating mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Lahat magsabing, praise the Lord. Ngunit tayo, pag dumating po ang karamdaman, problema at kahirapan, He is our greatest healer. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag may problema ka, problem solver ang ating pinakamahal na Panginoon. Ikaw ay naghihirap, magtapat ka, pagyayamanin ka ng ating dakilang Diyos. Everything, sabi nga ng ating dearly beloved pastor, you have nothing to lose but everything to gain. Gain ang pinag-uusapan po rito, mga minamahal ko. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, huwag tayong matakot. Inuutusan tayong maging matapang laban sa kaaway ng Diyos. Mga minamahal ko, at ang kailangan sa bawat isa habang ikaw ay matapang at tapat, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, obedience of faith. Mga minamahal, dapat malugod tayo dahil diniklara ng iba't ibang mga scholar, Bible scholar. Pinag-aralan nila, sino ba ang pinaka-faithful na church sa buong mundo? Nakalagay sa YouTube Number 1, Jesus, Miracle Crusade, International Ministry. Kaya mga minamahal, ang diablo, hindi natin katatakutan. Magpakalakas lamang tayo, mga minamahal ko. Huwag tayong maglupaypay. God is always with us all the time. Yan ang katotohanan. Samantalang yung mga nag-aalilangang Kristiyano, sometimes. Huwag ganun, mga minamahal. God is good all the time. Kaya ang bawat Kristiyano, a Christian is faithful all the time. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Basahin natin magkasunod, mga minamahal ko, dito po sa Josue 1:9 at 2 Korinto 19:9. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, ang talatay 9. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Dito po sa aklat ng 2 Kronika, Kapitulo 19, ang talatay 9. At kaniyang binilinan sila na sinasabi, ganito ang inyong gagawin sa takot sa Panginoon na may pagtatapat at may sakdal na puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi ba kita inutusan? This is the command, mga minamahal ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay magpakalakas. Bawal po rito yung lalalamig at nalulupaypay, mga minamahal ko. Magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti, mga minamahal ko. Matapang tayo sa katwiran ng Diyos upang labanan si Satanas. Ano man ang kaganapan, mga minamahal ko, yet though I walk through the valley of shadow of death, we fear no evil. Yan ang katotohanan. Fear no evil and be strong, sabi ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kapangyarihan sa mundong ngayon, talaga pong nagpapalakasan. We're facing for a World War III, nuclear war. Karamihan dito, mga communist country, naghahamon na. Mga minahal, to kill and to destroy, ito po ang layunin ni Satanas. Pero since the beginning, ang banal na gawain nito, going 50 years, ang layunin magligtas ng marami pang kaluluwa. Yung mga nakalugmok sa putik ng kasalanan, dalhin ng ating dakilang Diyos upang hugasan,
upang maging bagong nilalang, mga minamahal ko. At tayo sa huling panahon, it is our duty, mga minamahal ko, the golden rule, kinakailan mai-apply sa buhay mo. Do unto others what you would like others do unto you. Kaya mga minamahal ko, hanggang ngayon patuloy ang pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y matatapos lamang hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sinasabi po, hindi pa kita inutusan, ikaw ay magpakalakas, magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manlulupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Amen? Praise the Lord. Saan man lugar, mga minamahal ko, anytime, any place, anywhere, ang pakaisipin natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay sumasa atin. Masunod mo lamang ang kanyang kalooban, binibili niya at sinasabi, ganito ang iyong gagawin upang ikaw ay maging matapang. Ang sabi po, magkaroon ka naman ng takot sa ating mahal na Panginoon. Una sa lahat, magtatapat ka sa lahat ng bagay, mga minamahal ko, kung tayo ay pinagpala ng triple blessing, physically, materially, spiritually. Ang sabi po, return unto the Lord. Give what is due to our loving God. Hindi maling sumobra. Higitan mo pa nga Mga minahal ko, sobra sa pagpapala, sobra sa pagpupuri, sobra sa pananampalataya. Ano bang sobra? Nalulugod ang Diyos dahil bumagsak ka man. Langit pa rin May reserba kang kalakasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Pagtatapat sa ating malapay noon, if you have fear meron kang takot sa ating malapay noon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag may takot ka pala sa ating pinakamamalapay noon, doon ka magiging matalino. Lahat magsabing, praise the Lord. And God has given us the true pastors, which shall feed us with knowledge and understanding. Kaya pag taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, kaya marinig yung mga patotoo, mga minamahal ko, halos hindi na puro absent doon sa school, yung mga bata. Pero lagi naman present sa banal na gawain. Hindi pinapansin yung chat. Ba't hindi mo naman kami pinapansin? Dahil yung mga anak mo with honor. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Tunay na pastor, ang puno, dapat tayo po ng mga bunga ay ganun din. Hindi tayo umaatras, pasulong. In these last days, we will fight a good fight of faith. Sabi ng banal na kasulatan, ayaw ng Diyos na tayo'y talunan sa huling panahon. Panindigan natin sa kamatayan, sa kabuhayan, for me, to live is Christ and to die is gain. Ano kung ikaw ay bawian ng buhay, ngunit mayaman ka naman sa pananampalataya, mga minamahal ko, you don't have to worry. Merong langit para sa mga banal. At habang nandito tayo sa mundo nating kinagagalawan, we will fight a good fight of faith. We will overcome evil with good, mga minamahal ko. Ang kadiliman sa mundong ito ay nariyan, ngunit ang kaliwanagan ay inaasahan sa bawat isa sa atin dahil tayo ang liwanag ng mundong ito. Mga minamahal ko, pagka ang dyablo, lahat na masamang espiritu, lahat ng nagawa niya ay mapalayas mo, it's for sure, our names are written in heaven. Binigyan tayo ng kapangyarihan, mga minamahal ko. Bago natin basahin ang huling talata, thy will be done on earth as it is in heaven. We will be victorious in the name of our dearest Jesus. Isang prayer request po ang aking dumating sa akin, very urgent, sa dako po ng Pampanga, mga minamahal ko. Isa pong demon-possessed na inaalihan ng tikbalang. Mga minamahal, walang magawa ang mga albularyo, suko sila. 10 kalalakihan ang umaalalay upang pigilan ang pagwawala. Ngunit,
siya ay membro ng isang kongregasyon na naniniwala sa 3 persona. Ano po nangyari? Nag-surrender sila doon sa pari, doon po sa simbahan, baka sakaling mapalayas, lalong nagwala. Umaangat po sa ere yung babae. Natakot, pati yung pari, pinalayas sila. To the rescue, mga minamahal ko, naniniwala sila na tayo po ay sumusunod sa pananampalataya na kung saan ito po ang tanging kayamanan natin na merong Diyos sa langit na nakahanda anytime. Nandyan ang kapangyarihan. Obedience. Mga minamahal, pagdating po namin doon, through the prayer ng ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, totoo po, hindi nakakilos yung demon possessed. Tanggalin ang lahat ng palaspas. Tanggalin lahat ng mga Diyos-Diyosan. Hindi natin kailangan yan. Ang inihahayag namin ay ang nag-iisang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, magkakaroon ng totoong kapangyarihan. Kalagitnaan, yun ang lilisik ang mata na babae na inaalihan. Bigla pong umupo, nanahimik at sabi na, ayos na po ako. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kahabagan ng Diyos. 12 sa membro ng pamilya ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, ang salita na ating ipinapangaral ay totoong may kapangyarihan na sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, obedience of faith, tayo po ay higit pa sa mapagtagumpay. Dito lang yan sa mundo. Huwag niyong ikagalak dahil mayroong pangako ang Diyos. Isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukumpas, inilaan sa bawat isa sa atin. Sa huling talata, unang Pedro, kabanatang 1, talatang 4. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, ang bersikulo po ay 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Salvation is the greatest matter of importance. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Yung manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas na inilaan sa atin sa langit. Ang langit ay para sa mga banal. Ang langit ay para doon sa mga sumusunod, tumatalima sa pananampalataya. Kung ikaw ngayon ay may pagsubok, kung ikaw ngayon ay may karamdaman, kung ikaw ngayon ay nagugulumihanan, kapatid ko, mapalad ka. Kung ikaw ay mayaman sa pananampalataya, wala kang aalalahanin sa mundo nating ginagagalawan. Dahil merong pangako ang Diyos, ang buhay na wala hanggan. Kung doon, mga minamahal ko, nandun, lalakaran natin ay langit. Ang mansyon, ginto ang ating lalakaran. Wala nang kagutom, wala nang pagkauhaw. We will be with the Lord forever and ever. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, kung paano nagulumihanan ang ating gobyerno way back year 2000 dahil sa kaguluhan doon sa Talipaw Silog. Yung kaguluhang hinaharap natin, hindi tayo takot. We have the faith na itinuro sa atin. Wala tayong katatakutan. Ipanawagan natin, ipatotoo natin sa lahat ng kinaukulan, merong Diyos na magliligtas sa bansang Pilipinas, sa bawat Pilipino, sa bawat Kristiyano na tinawag, at ibahagi natin yan na tayong lahat ay mapagtagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay umahawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen.
tiwala kay Jesus. Kahit saan dagat man o bundok, hindi ako matatakot, pagkat siya ay laging nakatanong. Hallelujah. Malalim ang, Yes. malalim ang dilim, Yes, hallelujah. sa piling ko hindi umaalis. Kasalo ko sa Yes, amen. hinagpis, Hallelujah. si Jesus na hari ng pag-ibig. Hallelujah. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbakan. Tabunin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, ilalo na ngayong buhay, iniingatan sa gawing araw. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pagkikipagbakan. Tabutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pagkikipagbakan. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbakan. Tagutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tunay, napakahalaga po ang pagtitiwala sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit paano tayo magtitiwala sa ating pong dakilang Diyos kung hindi natin kilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon? So, kinakailangan ng tao ay lumapit sa ating pong dakilang Diyos. Para po siya makalapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan maganap sa kanyang buhay o maisagawa niya ang tinatawag na 4 na iglamento ng kaligtasan upang siya po ay makatiyak ng kanyang kaligtasan. Unang-una ay ito pong tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan ng tao ay sumampalataya sa ating pong dakilang Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at siya po'y nahayag bilang tao upang siya po ay magdusa at mamatay sa krus para sa kasalanan ng buong mundo.
At siya po'y nabuhay na maguli upang patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos, walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa, ito po ay makadiyos na pagsisisi, na kinakailangan ng tao ay pagsisihan ang lahat ng kanyang nagawang mga pagkakasala. Ang makadiyos na pagsisisi, ito po ay pagtalikod sa makasalanang buhay na kailanman ay hindi mo na babalikan. Pag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago, maging banal at matuwid sa Kanya, tutulungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangatlo, ito po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasabi sa banal na kasulatan, dito po sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, ito po mga minamahal, ay hindi po paglipat o pagsali sa anumang sikta o anumang relihiyon, kundi ito po mga minamahal, ay pagsasakatuparan na kung paanong isinanggawa ng mga apostolos 2,000 taon na nakalipas ang bautismo sa tubig, yan po mga naman ay atin pong isasagawa. At ang pang-apat ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag kayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod, patuloy sa pagdalo sa lahat ng ating pong mga banal na gawain, sa tuwing tayo po ay may banal na gawain, yung bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalta ng iba't ibang wika, kapag ikaw ang nagsumikap na masunod mo o sundin mo ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, ikaw din ay babautismuhan ng ating pong dakilang Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo po sa iling tagapagligtas. Sumunod po ka sa panalangin na aking pong babanggitin. Sabihin niyo, Opo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Ako po ay isang taong makasalanan, subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawain mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una't panalangin po ng amin po minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan ng Diyos. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa kanila at isulat mo po, Diyos, sa kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay na sila'y magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po, mga mahal, tulad lang sa ating banal na gawain, dadako naman tayo sa lahat ng ating pong mga pangailangan at aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Ordinary Preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Benedict. Kami na mahal, bago tayo manalangin, tandaan po natin ito mahal. Araw at gabi, isipin natin ang Diyos natin makapangyarihan. Kanyang lutasin anumang problema, kanyang pagalingin anumang karamdaman. Hindi magsiyang kami ng kamanda kailang Diyos pag hindi niya maiabot sa atin ang pangailangan natin. Kaya ito yung minamahal sa ating mga webcast viewers, patuloy niyo makamay sa telebisyon o kaya sa inyong mga laptop, iPad kaya, mga minamahal. Tandaan po natin, kung kayo may panampalatayang 100%, sa tsak na bagay, tutugunin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po manalangin, praise God, hallelujah. Dakilat pa pagpala naming mga Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus.
Pinakamamahal na Panginoon, sa punot panalangin po ng aming minamahal, ginaling na Pastor Evangelista Willis Alameda, narito kami sa iba na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang sa mga kaya na napabigyan. Patawad po mga Panginoon. Dalangin po namin Diyos sa patuloy na pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginaling na Pastor Evangelista Willis Alameda, ang iyong banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagawa at minawala kapatid sa mga daigdig, pagpalain mo kayo sa araw ito, walang panahon. Patid po namin na Diyos, hallelujah, hindi maigsi yung kamay, at hindi po malayo yung pandidigan, hindi po mapakinggan na hinayin yung malak. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway, at di mo yung nakaramdaman, dahil of sickness and disease, dahil of unbelief and doubts, dahil of problems, cast out, cast out, cast out, cast out, be healed right now, problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamala Panginoon. Tapos ilumukso 3 beses, kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Purihin ang ating